Uwi na nga sana ng bahay ito si Tiang Susan at ito nga si Josa. Nang makita nga niya itong si Josa na tela hindi mapakali at nang utusan niya ito na magpara ng taxi ay tela hindi nakikinig at parang ang lalim ng iniisip. Kaya naman tinanong ni Tiang Susan itong si Josa kung ano ang ginagawa niya at tela at napakalalim ng kanyang iniisip. Sabi niya kay Tiang Susan na hindi siya mapakali sa sinasabi nitong si Lynette sapagkat hindi siya naniniwala at sa palagay umano niya ay hindi nagsasabi ng katotohanan itong si Lynette sa kanila. Agad naman sinabi ni Tiang Susan na tigilan na niya ang kanyang pagdududa dahil sa palagay naman niya ay nagsasabi ng totoo at sinasabi lahat ni Lynette kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit nila hindi makumbinsi itong si Josa. Sinabi niya rito na siguro nga ay kailangan na nilang magsumbong sa women's desk tungkol sa kalagayan nitong si Lynette dahil sa palagay niya ay sinasaktan nga itong ni Carlos itong kanyang asawang si Lynette. Sa palagay nga niya ay nananaig ang takot ni Lynette at itago na lang katotohanan dahil natatakot siya na kung ano pa ang gawin ni Carlos sa kanya dahil batid niya kung gaano nga ito kalupit sa oras nga na magalit. Kaya mas ginusto na lang ni Lynette na ilihim ang lahat-lahat ng nangyayari nang sa ganun ay hindi na nga lumaki pa. Dumating na nga sa punto na hindi na nakayanan ni Lynette ang pangyayaring iyon. Kaya naman minabuti niyang kausapin ang kanyang anak na si Annalyn. Dito nga niya isasalaysay ang lahat. Dahil hindi nga yun ang unang beses na sinaktan siya nitong si Carlos, kundi ilang beses na rin itong nagawa niya. At kung patuloy itong gagawin, baka kung ano na nga ang kahahantungan niya sa mga kamay ni Carlos. Sinabi na nga ni Lynette dito kay Annalyn ang tungkol sa ginawa nitong si Carlos. Kaya naman mapaiyak-iyak na nga itong si Annalyn sa kanyang nalalaman. Di niya sukat akalain na ganun pala talaga kasama itong kanyang kinakasamang si Carlos. Kaya pala noon pa man ay talagang may pagdududa na siya dito sa kanyang asawang si Carlos na sa palagay kasi niya ay hindi ito gagawa ng mabuti sa kanyang ina. Bukod pa roon ay marami itong mga lihim na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang tungkol nga sa katauhan ni Zoe at tungkol sa kay Carlos. E naman, minabuti na nga ni Annalyn at itong si Lynette na dumulog na nga at magsabi na nga sa kapulisan nang sa ganun na mabigyan na rin ng alarma itong si Carlos at wag nang umulit pa sa kanyang mga pinagagawa sa kanyang ina. Dahil kung walang nakakaalam, tiyak na patuloy at paulit-ulit na gagawin ni Carlos ang kanyang gusto sa kanyang ina. Na nga kaya ang hudyat na tuluyan na ngang lalayuan ni Lynette ang kanyang asawang si Carlos at mananatili na lang sa kanyang anak na si Annalyn dahil ramdam naman niya na parang takot lang ang nananaig niya at tuwing kasama niya itong si Carlos. Hindi na siya masaya.